Sobrang liwanag talaga. Yeah, sobrang liwanag siya. And feeling ko, gustong-gusto kong pumasok dun sa loob. Although, I don't know why umupo ako dun sa gilid. Hindi ko rin alam kasi panaginip di ba? Hindi ko rin alam kung bakit umupo ako dun at hindi ako nagtuloy-tuloy. Basta, sa panaginip ko, tuwan-tuwa akong makita yung white, tapos yung liwanag na nanggagaling sa loob. Tapos nung papasok na ako, ayun, bigla na ako nagising. And then nung nagising na ako, nagsisi ako, bakit ako nagising? Bakit? Tapos pilit kong tinutuloy yung tulog ko, hindi na ako makatulog. Oh, from then on, nasa puso ko na siya lagi. Kahit na ano pang pinagdaanan ko sa buhay, hindi ko siya makalimutan. In fact, sinulat ko siya sa journal ko. At pinost ko siya in public sa live journal. Hindi nga lang dito sa FB. Yeah. But very few kasi yung nakwentuhan ko nito kasi Mm. minsan mahirap magkwento, di ba? Yeah. Na, at hindi mo rin alam kung maniniwala sa'yo. Mhm. Anyway, I think may reason ang Panginoon kung bakit ibinigay niya sa akin yung panaginip na yun. Kasi that was the very first dream at marami pang sumunod na panaginip. Mhm. Pero yung unang-unang panaginip na yun na binigay sa akin ni Lord, that was the very foundation, I believe, the very foundation nung panimula ng aking relationship relationship sa kay Father God, no, sa Panginoong Jesus. Wow. Praise God, no? Naku, I can imagine, no? Bata, kasi mga bata, wala pa tayong ano eh, yung ano lang, no? Pero, totoo nga, no? I like when you say foundation. Foundation that there's a God on that age, no? Ilang taon ka nun, sis? 12? Tama ba? No, mga around 8. 8 years old or 9. Grade 3 kasi ako Oh, grade grade 3, 3. 8 or 9. Wow, Yeah. ang galing, no? Naisip ko tuloy, ano bang ginawa ko sa nung grade? Wala akong ano. So, ayun, no? Praise God. Wow, sis Fe. So, sis, no, no, no. How about nung teenager age mo siya, sis? Ano, nang teenager ka na, sis? May mga panaginip ka ba? Or, 'di ba, sabi mo nga, foundation siya. Anong nangyari after that? Nagsimba ka ba? Or, yung talagang, after that, ano nangyari nun? After that? Yeah, anong time kasi na nangyari yun sis? Nung- kabilang ako sa isang ah, congregation na iba yung sa faith ko ngayon. So, marami nangyari sa akin during my high school days. Of course, syempre pag teenage ka, normal teenage life, 'di ba? And then medyo kumbaga hindi naging maganda yung aking yung aking relationship sa Panginoon during my teenage days kasi I fell into a lot of bad things, bad decisions in life. So, nakilala ko si Lord when I was actually adult na ako and nasa dance sport na ako noon nung nakilala ko si Lord. Pero during that time I remember during that time na hindi ko pa, kilala ko si Lord, I know who God is, I know who Jesus is, but I didn't have a relationship sa Panginoon, di ba? So alam ko, andyan si Jesus, nakikita ko siya, may mga images, di ba? But hindi ko alam yung significance nung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo, di ba? Hindi ko alam kung gaano kahalaga yon sa buhay ko. Ayun. So I just kept on doing my own ways, kept being busy sa trabaho ko, nagkaroon ako ng career sa dance sport for a while. And then during that time, syempre, maraming mga
bagay, although nasa peak ka ng career, but maraming mga desisyon sa buhay na hindi rin magaan. Just like the others, di ba? Kasi alam mo naman sa industriya natin, sis, ay napakarami ring, ano, di ba? Temptasyon, di ba? Yes. And praise God na na-overcome naman natin yun pag nasa Panginoon tayo. Amen. Ayun, so may mga panaginip na binigay sa akin si Lord during that time na nagpapaalala sa akin, no? Andyan yung, I don't know kung nararanasan mo yun, yung parang nahuhulog ka sa ano, sa bangin or nalulunod ka sa dagat. Wow, yeah. Meron pa akong panaginip. Yeah, those were my dreams during that time na naliligaw ako ng landas, no? Yung may time na ano, yung parang nalulunod ako and asking for help tapos walang tumutulong. Tapos lumilipad ako na hindi naman ako makalipad. And then nahuhulog ako bigla sa bangin. Meron pa akong panaginip na naglalakad ako tapos dumadaan ako sa matinik, tapos maapoy, tapos papasikip yung daan. Actually, sinulat ko din yun sa journal ko, that dream. Kaya lang hindi ko na siya maisulat sa lahat sa sobrang dami. And then I met the Lord noong 2017, actually. I became a Christian. And doon ko na-encounter si Lord. Doon ako nag-start na talagang mag-focus sa pag-aaral ng salita niya until today. And then when I met the Lord, marami akong natutunan, of course, marami akong natuklasan. Nalaman ko yung mga pagkakamali ko, nalaman ko yung mga dapat gawin. And then nakaka-amaze lang ang Panginoon kasi marami siyang binigay na panaginip sa akin na hindi ko akalain na ibibigay niya sa akin. Talagang grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Ayun, so yung Stairway to Heaven na una niyang binigay sa akin, sabi ko nga kanina, yun yung parang pinakaumpisa ng relationship ko sa kanya. Tapos nung naging Christian na ako, parang tumuloy yung mga panaginip, ganong klaseng panaginip. So, ang daming panaginip na, na nakikita ko siya dun sa panaginip ko. Tapos, may mga message siya sa akin na kailangan ko ring sabihin sa mga taong kailangan kong pagsabihan. Ayun sis. So, kung ikukwento ko Wow. isa-isa, sobrang haba kasi. That's true, no? I believe, no? Kasi nakwento mo din yan sa ating, ano, no, sa group, no? It was amazing talaga, no? Kasi, um, God, God give us that, ano, that's a gift, no? Hindi siya iniisip lang or nanonood ka ng mga different kinds of ano sa movies, 'di ba? But yun talaga totoo 'yan. Marami, no? Even ang ating mga ating loved ones na nanaginip na. I mean in this last days too, 'di ba? And Actually, ibibigay sa'yo sa time na hindi mo ine-expect. No? that's Sa true. time na hindi mo Mm-mm. ine-expect. Mm-mm. Tapos minsan pag hinihiling mo, 'di ba? Pag hinihintay mo, hindi siya Hindi dumarating. siya But dumarating, yes. oo, 'di ba? God Oo, has his perfect timing kasi eh, oo. 'di ba? Marami So, ka, oo. Marami din kasing ano din, maraming tao din na nag-aas din, like the rapture, so you know, 'di ba, mga tribulation. We all see that, 'di ba, 'di ba sis? We all see those videos, people are having that dreams. Mabata man, 2 years old to up. Totoo 'yan, no? 'Di ba? And sa panahon natin, iba yung dreams nila eh. Iba, 'di ba? Tsaka hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Katulad mo, hindi ka naman nag-aano. And I praise God sa buhay mo that that is foundation. Talagang tinawag ka ni Lord. 'Di ba, no? Nung bata dati ka kasi pa. sis, hindi ko rin maintindihan kung Mhm. bakit. Totoo, nagda-doubt ako, totoo ba ano ba yung ibig sabihin ng mga panaginip ko? Until such time na nabasa ko nagbasa nga ako ng Bible, and then I learned na marami palang mga lingkod ng Panginoon na talagang kinakausap niya sa panaginip. Just Yeah. like dun sa Old Testament si Jacob, di ba?
No, Yeah. I read about Jacob, yung kanya sa Book of Genesis. Mhm. I just want to read yung ano na yun, ha? Verse na yun, sis. Wait lang. Sige, go ahead, sis. Genesis 28:11-12. Mm. This is about panaginip ni Jacob, no? Si Jacob, Mhm. anak siya ni Abraham. Mhm. No, anak siya ni Isaac. 'Di ba? Lolo niya si Abraham. Ayun. Yes. Si Jacob na tinawag na Israel, 'di ba? Binago ng Panginoon pangalan niya. So sabi dito sa Genesis 28:11-12, at sundown, he arrived at a good place to set up camp and stop there for the night. Jacob found a stone to rest his head against and lay down to sleep. As he slept, he dreamt of a stairway that reached from the earth up to heaven, and he saw the angels of God going up and down the stairway. So nung mabasa ko to sis, sabi ko, ay, hindi lang pala ako yung nanaginip nung Wow, uh-huh. stairway. So totoo palang may stairway. Mm. Kasi even pala Jacob, literally, napanaginipan ko to. And he even saw yung mga angels of God going up and down sa stairway. Ngayon, yung mga nakita ko sa panaginip ko, hindi ko alam kung tao sila or angels. Mhm. Kasi I was focusing on climbing up the stairs eh. Yeah. Yeah, so, basta nakikita ko, ano din sila, parang silhouette, parang hindi ko nakita yung details. White din kasi yung mga suot, di Mhm. ba? It's different eh. I cannot really explain it very well. Yeah. Sis, ayun. So, sabi pa rito sa John 1:47-51, Mm. sa New Testament naman, as they approached, Jesus said, now Mhm. here is a genuine son of Israel, a man of complete integrity. How do you know about me? Nathanael asked Jesus. Jesus replied, I could see you under the fig tree before Philip found you. Then Nathanael exclaimed, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. Jesus asked him, do you believe this just because I told you? I had seen you under the fig tree. You will see greater things than this. Then he said, I tell you the truth, you will all see heaven open and the angels of God going up and down on the Son of Man, the one who is at the stairway between heaven and earth. Wow, 'di ba? Andun So, yung this is about Nathaniel nung makilala niya ang Panginoon. He's one of the disciples, no? Philip mhm. brought him to the Lord. Yeah. Wow. So no, yung ba Stairway in Heaven, I'm sure no. Kaya nga may kanta na Stairway to Heaven siguro no. Maybe they found that no. Hindi ko lang na ano kasi parang ano kung ano kasi iba naman yung secular siguro ginawa nila secular, 'di ba no? So wow, Sis Fen Yes, yes. no. So yung aside from that no, yung relationship na sinabi mo kasi marami sa tao, I'm sure maraming mga kakilala natin na what is this? Bakit ano yung sinabi nilang relationship? What is this relationship all about with the Lord? Eh, sasabihin ng mga ibang friends natin or loved ones natin, kilala ko si Lord. I know Lord, di ba? I believe in God. I believe in Jesus. But, merong but eh. di ba? So, yeah, ang question doon, oh, ang question doon, ano yung buhay mo when you know the Lord, when you believe in the Lord, ano yung buhay mo, 'di ba? Kasi iba yung, 'di ba? Hindi siya hindi pwedeng ano eh, you know the Lord, you believe in Lord, and you do things that unpleasant, 'di ba? 'Di ba? Marami akong nakikita nga makakilala ko that time. During nung hindi ko pa nga nakilala si Lord, sabi ko, ay, ganito pala yung ano. So, 'di ba may marami tayong questions, lalo na ikaw, marami kang questions, I'm sure, 'di ba? 'Di ba sis? So, ano yung sige, sige, kwento mo nga yun sis, yung life mo kay Lord before you meet the Lord, 'di ba? And after you meet the Lord. Ang dami mong question eh. So, go ahead, sis. Thank you. Yes, yes. Thank you. Praise the Lord, no? I was, siguro, halos lahat naman ng mga taong nakilala si Lord. They were different person before they met the Lord. And ako din, ganun din yung, iba't iba lang yung level at stages, no? So ako, I was a very different person before. Yung personality-wise, tapos yung perception, yung mga pananaw sa buhay, yung mga desisyon, ibang-iba, no? Nung pag di pakilala si Lord.
Then when I met the Lord, syempre y- you will come to the point na wala ka ng ibang pupuntahan eh, kundi at kakapitan kundi ang Panginoon. Magkakaroon ka ng brokenness, 'di ba? Brokenness. So, at that time, you will have to surrender. So, ganun yung nangyari sa akin, sis. Um, Nung makita ko, 'di ba, at makilala ko, na-receive ko yung grace ni God sa buhay ko. Tinouch niya yung heart ko. Si Lord din ang nagbago sa akin, 'di ba? And I can really feel yung difference. Um, Kasi yung relationship, kapag ka nakilala mo sa Panginoon, yung relationship mo sa lahat ng bagay magbabago eh. What do I mean? Ibig sabihin, yung relationship ko dun sa mga kasalanan na nakasanayan kong gawin ay nagbago, 'di ba? Nag-iba. The sins, there are so many kinds of sin, obvious sin, sins of the heart, 'di ba? Ah, Meron tayong tinatawag na yung mga kasalanang kitang-kita mo agad, 'di ba? Na kasalanan, 'di ba? Hindi ko na isa-isahin. Meron naman yung mga patagong kasalanan, 'di ba? Sa puso. Even when you say sins of the heart, for example, yung merong kang bitterness, yung mga ganyan, 'di ba? So that's a sin. So yung mga ganong klaseng kasalanan na dating parang sanay na sanay ka, 'di ba? Ngayon hate na hate mo na, 'di ba? So nagbago yung relationship mo the sin. Tapos yung mga bagay naman na tungkol sa Panginoon na dating iniiwasan mo, dati namang ini-ignore mo, ngayon naman eh gustong-gusto mo, 'di ba? So yung relationship nagkaroon ng switch, 'di ba? 180 degrees turn, 'di ba? So it's you kumbaga dalawang klase lang yan eh, mag-surrender ka or hindi, 'di ba? After you repented of your sins, you have to surrender. Otherwise, hindi pwedeng nasa gitna ka eh. 'Di ba? So, just like what happened to me when I encountered the Lord, talagang sabi ko, ah, wala akong ano eh, wala akong, how can I explain? Ang hirap i-explain kasi it's all about the doings of the Lord eh. 'Di ba? Siya yung nag-impluwensya sa akin, siya yung maraming supernatural things na ibinigay ang Panginoon sa akin. And uh, I think it's not about my work, but it's all about the work of the Lord. Siya yung pinalitan niya yung puso ko, 'di ba? He gave me a new heart, 'di ba? At hindi ko rin alam kung paano kung tinalikuran yung mga bagay na dating kinasanayan ko. Yung mga ganun ba, sis? I don't know if you get it, but ang hirap siyang i-explain. Basta the Lord changed my heart, and now all I want to do is just to serve the Lord and share His word. Wow, yes, amen. Totoo yan, no? It's, you cannot really explain sa totoo lang in ano, no? Kasi nga, like you said, the Lord will works in our hearts. Ito yun, kumbaga talagang 180 degrees, no? Hindi katulad ng, 'di ba, ikaw alam mo din sa ako sa ibang faith din. Simba lang, tas Monday to Saturday, gawa agad sa mga hindi kaya-aya. Repent, nagko-confess sa Sunday. 'Di ba? It's parang walang nangyari, walang transformation, no? Yun yung sinasabi mo Pagka, sis. yes, yes. Pag may relationship ka kasi sa isang tao, just like yung human relationship, di ba? Mhm. You would like to know that person more, di ba? Parang, kumbaga, aalamin mo kung ano yung mga bagay na gusto niya, ano Mhm. yung mga bagay na ayaw niya, Yeah. and then magre-research ka, Mhm. talagang magpo-focus ka doon, and you will follow.
'di ba? Right. Parang mahirap sabihin na mahal mo yung isang tao kapag ka hindi mo ginagawa yung mga gusto niya. Right. Yes, siguro doon ko mayahalin tulad yung relationship ko sa Panginoon, 'di ba? Mhm, mhm. How would how can I follow the Lord if I do not know His word? So ang ginawa ko noon talagang sobrang nung nakilala ko si Lord, sobrang uhaw ko sa salita niya. Talagang binasa ko yung Bible. Amen. Mag-isa, naalala ko noon, parang kaya ko siyang basahin ng isang buong araw hanggang madaling araw, walang tulog. Wow. Grabe, no? Talagang, talagang, Mhm, hindi ko alam, hindi ko mapigil yung sarili ko na binabasa ko siya mag-isa kahit wala akong kasama, nasa room mhm, lang ako. mhm, And then every time na in between, kinakausap ko si Lord habang nagbabasa ako. mhm, And then, marami akong tinatanong sa kanya. Ang dami kong questions dati. mm. Lord, and then, amazingly, no, sinasagot ni Lord through the Bible din. Yeah. Marami akong tanong. Ang dami ko experience na ganun eh. Ang hirap ikwento na sobrang haba. Haba, Siguro yeah. yung iba na ikwento ko na sa Bible study natin. No? Yeah. So, parang may mga question ako na kapag ka binuklat ko yung Bible, biglang diyan, andyan yung sagot. That's true. Tapos That's true. magugulat na lang ako. Minsan, through ano naman, through yung pakikinig ko sa mga preacher, Mhm, sinasagot niya or may mga circumstance na sinasagot niya yung ano ko. Pero ang laking tulong nung pagbabasa ng Bible. mhm. Kasi yun nga, gaya na sabi ko kanina, pagka naramdaman mo yung pagmamahal ni Lord sa puso mo, 'di ba? Ayaw mo nang mawala yun eh. Ayaw mo nang Yeah. pakawalan. At Mhm, talagang hahawakan mo yun. At i-desire mo yung mag-grow ka pa na mag-grow. And mhm. paano tayo mag-grow? Of course, through His Word. Kasi di ba sabi ni Lord, if you want to be my disciple, remain in me and remain in my word and I will remain in you. Di ba yun ang sabi niya? Yes. So, actually, hindi ko siya iniisip. Nararamdaman ko siya. Di ba? Hindi Mhm, ako magaling mag-memorize ng mga verses, but kapag may mga sitwasyon na kinakailangan tong mga verses na ito, kusa siyang lumalabas. At nagugulat na lang ako na mhm. lumalabas siya sa bibig ko. Amen. Praise God, no? Yung sinasabi mo na yung joy, yung peace, yung buo eh. Ang dami eh. Yun na hindi siya dapat andyan lang. Tapos gusto mo nang magkaroon ng, Lord, I want to know more about you. I want to know more about your word. 'Di ba? Hindi lang siya, ito ha, mga friends, hindi lang siya basa-basa lang. Kasi we can really read eh. Hindi, nabasa ko na yung Bible lahat. Meron kasi akong isang isang Yeah, friend na, I know the Bible. Ano din? Tapos gamanan ko, ha? Tapos hindi ko na, this is the right judgment na kasi, close ko siya sis eh. And then, ano pa nga sabi niya, mas matanda ako sa'yo. Parang ganun. Tapos nakinig lang ako sa'yo, nakasmile lang ako, sabi ko. Tapos ang dami niyang complain sa akin. ang dami niyang, ang dami niyang sabi ko parang iba. Sabi ko, tingnan mo, the difference between knowing God and have a personal relationship with God. Kasi we use a personal relationship kasi nga yung na sinabi mo sis Fe, 'di ba, na pag may relationship ka sa isang tao tulad mo, you need to know him, you need to him or her, you need to know him na ayaw niya, kung anong gusto niya, 'di ba? So ganun talaga siya. Kaya ang tawag natin no na we need to have a personal relationship with God, intimate. Hindi lang siya na sinasabi but 'di ba? Yung hindi mo ma-explain talaga eh, kasi nga sabi mga sisfe, yung puso mo nandoon na gusto mo mag-aral ng salita niya, gusto mo mag-obey. Kasi hindi naman pwedeng mag-aral ka tapos hindi ka mag-obey. Hindi ganun eh. Pag andun na yung ano mo, yung talagang uhaw at na nag-ano ka, nag-study ka sa salita niya,
God will really talk to you. God will reveal Himself to you, mga friends. Totoo at totoo yan. No, Yes, sis. hindi lang siya isip-isip, di ba, Sabi, Sis Fe? sabi ng Panginoon, di ba, if you love me, obey my commandments. So that is very, very true sa buhay ko. Mm. Kasi, yun nga, pag naramdaman mo yung love ng Panginoon, you will really obey eh. Because yung obedience mo, it's Amen. the overflow of your love for Him. Tsaka isa pa sis, yung salitang no sa Bible, it Mhm. means having a deep relationship or intimate relationship with a person. Yun yung talagang ibig sabihin ng no sa Bible. Kaya lang sa ating mga sa human knowledge, human wisdom, Mhm. iba yung masyadong mababaw yung pagkakaintindi natin sa salitang no. 'Di Yeah, ba? Sa atin kasi pag halimbawa alam mo lang yung pangalan, oh I know him, I I know know. her. Mhm. Mhm. Pero actually it's not you don't really know her or know him kasi Yes, wala kayong personal relationship. Kaiba yun eh, 'di ba? that's true. Mm. Kaya Yeah. nga sa Bible, pag sinabi mong no, andun yung intimacy nung it's really a relationship, intimate relationship, yung ibig sabihin ng salitang no. Kaya nga Yeah. sabi ng Panginoon, di ba, not everyone who call me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. Di ba? Yes. Ah, Masakit na ano yun, verse, no? Ano ko, dangerous na sabi ng mga tao word. pag pumasok, Lord, open to me, open Mhm. the heaven for me. But sabi ng Panginoon, I do not know you, depart from me. So Promise. does it mean na hindi ka kilala ng Panginoon? Of course, He knows you kasi God is the one who created everything, di ba? But Yes. ibig sabihin ng Panginoon, wala kang relationship sa Kanya. And sinabi niyang, I do not know Amen. you. Yeah, nakakatakot na verse yun, no? At nakakalungkot, no? Thank you for that emphasizing that, Sis Fe, no? Yung, ah, no, kasi marami nga tayo marami tayong mga loved ones or kakilala na, I know God, I believe in God, I believe in Jesus, but they don't have the personal intimate relationship. Yun po yung kulang. Kaya siguro, no, napapansin natin marami sa lahat ng tao na outside, I'm okay. But deep inside, no. Kasi there's an empty, 'di ba? Andun yung emptiness, Yeah. 'di ba? Yun yung yun yung yun yung sinabi ni Sis Fe, mga friends, mga kapatid, yung brokenness, 'di ba? And if you humble yourself and kneel down, kasi yun ang mga ginawa na, I'm sure ganyan ginawa mo, Sis Fe, 'di ba? You Mm. kneel down, you cry to the Lord. That's your turning point of your life, 'di ba? Kasi nga 'di ba, iba yung iba nga yung no at ano kasi yung ano meron lang akong na ano dito na kaganina, kagahapon yung babae ano siya yung testimony niya 2 hours nga tas inano ko sabi niya it's not about knowing Jesus sabi niya si Christiana Brownell but being known by Jesus. Kasi pag wala kang personal relationship, paano ka ipapasok ni Lord, 'di ba? Sabi nga doon sinasabi mo sis na Lord, sabi may mga verse, may verse doon, Lord, papasukin mo ako tapos sasabihin ni Lord, I do not know you, depart from me, you may ano 'yun? Ano nga sis? You make you're doing lawlessness or iniquities, 'di ba? So yun no, sis no. Mm. So, ayun mga friends, no, this is really important that yung personal relationship mo kay Lord, 'di ba? And I think, when you pray siguro, no, when you pray, you ask the Lord for help kung ano yung, ito yung, paano intindihin yung personal relationship, bakit nagkaroon ng personal relationship, ano yung ibig na sabihin nitong mga kakilala natin dito sa naririnig natin o nakakakita, 'di ba? I'm sure mga kapatid, meron Mm. kayong question that, but wag tayong mahiya, no, kasi it's about ano this is important to our life kasi this is we speak this eternal hindi siya hindi siya temporary lang na sige yung relationship natin tapos goodbye wala na yung mga relationship natin, 'di ba? um Before, when we have like relationship with a boyfriend girlfriend, 'di ba, so mga ganon. So hindi siya ganon, hindi iba siya yung relationship natin
May sinabi kasi yung love sa Bible, yung knowing, no, knowing sa Bible na pagkakilala mo sa Diyos kasi nga marami sa atin. Yun ang ginawa ko din dati. Alam ko si Lord, kilala ko si Lord. And then I do things that hindi siya kaaya, di ba? Ano tawag yun? Lubog sa kasalanan. Eh, nung nalaman ko yung katotohanan, of course, di ba, sis, no? Yun yung, yun Pero yung may ano naman kasi yun, sis. May process yung ano, process. yung Go ahead, sis. Yes. sanctification. Kaya kasi 'di ba kapag tinanggap natin si Jesus bilang Savior and Panginoon ng buhay natin, ah, naju-justify tayo ng blood niya because He died in the cross for us, 'di ba? To save us from the consequences of our sin, 'di ba? Para hindi tayo mapunta sa hell. So that we can have eternal life. Sabi nga sa ano, 'di ba, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, so that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So it's all because of the Lord Jesus na nagkaroon tayo ng reconciliation kay Father God, di ba? Gaya ng sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ngayon na meron na tayong relationship sa Panginoon, ibinigay niya sa atin yung Holy Spirit to dwell in us. Diba? And the Holy Spirit will be the one to work in our life. Diba? He will be the one to teach us, to convict us. So may process yun. Once you really accepted the Lord as Savior at ginawa mo siyang Panginoon ng buhay mo. Kasi pag sinabi mong Panginoon, ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon? Pag sinabi mong Panginoon, you're going to follow because, di ba, He is your master, He is your king. Kaya nga Panginoon eh. He's the Lord of your life. So siya yung magdidesisyon, di ba? Kumbaga isusurrender mo na sa kanya lahat ng desisyon sa buhay mo. Di ba? Kasi isa sa mga natutunan ko sis, no? Yung repentance daw without surrendering to the Lord ay wala din, 'di ba? Parang remorse lang 'yun. Kumbaga, kapag ka nagsisi tayo ng kasalanan natin, tapos hindi ka rin nag-surrender sa Panginoon, babalik ka dun sa old life mo. So kailangan you have to die from your old life para magkaroon ka ng bagong buhay. And then how will you be able to do that? You cannot do that on your own. So you have to trust in the Lord, diba, with all your heart and lean not on your own understanding. So how to do? Very simple lang naman. You have to surrender everything to the Lord, diba? Lahat ng desisyon. Kasi our God is perfect. So kapag ka ginawa mo yun, doon papasok yung ano, yung sanctification. Ano ibig sabihin nun? Unti-unti, no, babaguhin ng Panginoon yung buhay mo moment by moment. Every day, mararamdaman mo na lang, ay, kumbaga, wala na akong appetite dito sa mga bagay na to na dati mong ginagawa na alam mong labag sa utos niya, di ba? Parang iba na yung gusto mong gawin, di ba? Imbis na magparty ka na magparty or magiinom, gusto mo nang spend yung time mo sa pagbabasa or pagpe-pray, di ba? Or pag-fellowship, di ba? Pagdi group, yung mga ganyan, di ba? So nag-iba na yung appetite mo eh, nag-iba na yung gusto mo, di ba? So unti-unti, yun, magkakaroon ka ng hanggang sa mapansin mo nagmamature ka na. Nagkakaroon ka ng spiritual discipline eh. Nagmamature ka na as a believer of the Lord Jesus, di ba? And dadaan ka talaga dun sa ano, sa pagiging bata. Di ba? Tapos unti-unti hanggang sa maging adult ka spiritually, no? And then hindi natatapos yan sis hanggat nasa earth tayo, I think, no? It's a lifetime process of sanctification. At as ang hinintay na lang natin, syempre, we have to hold on to the promises of God kasi pagdating niya, doon makukumpleto yung ating salvation. Pag na-reveal na yung kanyang glory, di ba? Yun yung tinatawag na Amen and glorification. amen. So Yes. it's a process talaga.
Yun, totoo yan, no? Process, no? So, mga friends, no, mga kapatid, process siya, hindi siya instant na magic, na kay Lord ka na, all is well, perfect ka na. Walang ganun na. So, meron siyang process, ang tawag nga yun ay sanctification kasi unti-unting babaguhin ang puso ng isang tao. Pag yun nga, sis, no, genuine repentance. Hindi lang siya repentance and tapos walang surrender. Totoo yan. I like that, sis, no? Dapat talagang may surrender eh, no? Hindi pwedeng, We cannot be, ano kasi sis, we cannot be lukewarm, di ba sabi sa Book of yes. Revelation? Mm-hmm. Di ba? That's right. Sabi ng Panginoon, um, hindi Neither pwedeng you're lukewarm kasi He will spit us out of His mouth. up Yun yung is sabi niya. neither So, cold or hot, di ba? it's either hot or cold ka, Hot or di cold. ba? Hindi ka pwedeng sa gitna. You cannot serve both God and Mammon, di ba? You cannot serve two masters Yeah. You at cannot, one time. yeah, hindi pwedeng, Lord, 50% ka, Lord, tapos 50% sa makamundo. Hindi pwede ganun. So, para na ding sinasabi na, no, Lord, you agree with me. Kasi para sundin kita, no? Parang nakakatakot ng gano'n. Nakakatakot at nakakalungkot yung mindset na yon. Kasi nga marami. And mga friends, no? There's time kasi meron pa tayong hininga and there's time na to repent, no? Truly repentance is hindi din pwedeng meron kasi yung ano eh, truly repentance daw is hindi yung iiyak ka tapos hoy nga surrender ka no. Tapos bumabalik ka naman sa yung mga ginawang 'di ba? So no, at tsaka kilala ni Lord talaga tayo lahat eh. Kilala kung ano na yung mga weaknesses natin, lahat na lang talaga kasi he made us. God made us his own image, no? We are favorite, no? Favorite tayo kaysa angels nga eh, 'di ba? Yung holy angels, 'di ba, mga sis, no? So, wow, I praise God sa buhay mo. So, ano yung ano sis no sa sa iyo sis no yung process, yung justification, yung sanctification kasi nga unfortunately, not unfortunately, sadly speaking, nandito pa tayo sa dark world. Sinasabi na nating dark world kasi nakikita na naman natin yung mga nangyayari sa buhay ngayon eh, 'di ba? The Mm. prophecies and so on. So, ibang usapan naman yan pero ang ganda ng ano no, we have to know that when next time sis, I will interview again to you with that kasi para din malaman ng mga tao kung ano to, 'di ba? The rapture, mga kapatid, rapture, babalik si Lord ano sa Book of Revelation kasi yung Book of Revelation sabi nga doon eh, blessed is the one who read and obey. Sabi doon sa Book of Revelation, read and Mm. obey the Book of Revelation, 'di ba? Hindi lang siya read but obey. Naniniwala tayo kasi ito yung future events ng Book of Revelation. Ito yung mangyayari mga friends eh. No, hindi siya ano lang kwentong barbero lang or haka-haka lang. Totoo po. Kung meron kayong Bible sa Bible sa inyo sa bahay o naalikabok na, tanggalin niyo po at basahin niyo, 'di ba? So, tingnan niyo at hindi siya totoo po yung mga sinabi ng salita ng Panginoon nung tong buong buong Bible na to. So, no, at yung ano no mga ano sis, ano sabi mo pa sis yung sanctification kasi nga sa ano pa tayo sa itong katawan na to kasi nagkakaroon ng sakit to eh. Hindi to katawan natin, hiram lang to. Meron tayong glorious body na inaantay the completion of our salvation when the Lord reveal His glory in dito po sa ating makikita natin, no? Actually in the clouds, no? So, ang daming ano, no? Wow! Aside from that, mga asis, ano yung, di ba sinasabi mo yung fellowship, so, ano yung, um, pinagkakaabalahan mo ngayon, anong work mo ngayon as, di ba, as a, excuse me, as a follower in Christ, di ba? Kasi, andito pa nga tayo, sadly speaking, di ba? So, before we wrap Yes, sis. this up, sis, thank you. Mm, right now, ano,
meron kaming tayo, di ba? Magkasama tayo. Meron tayong ongoing Bible study. Eto, these days, meron tayong 3 times a week, di ba? We do verse by verse ng Old Testament every Monday. And then every Tuesday, we do verse by verse ng New Testament. And then, meron din tayong Thursday para naman sa ibang topic. Diba? Just like last time, we talked about yung how important yung magkakaroon ka ng quiet time with the Lord and devotion, di ba? Kasi, especially sa panahon na to, no? Kasi minsan sa fellowship, importante din yung fellowship. You go together with the group, no? You study with other believers. Pero napaka-importante din nung individual na pakipag-usap sa Panginoon. Di ba? Because when we pray kasi, we talk to the Lord. And then when we read the Bible, the Lord talk to us, di ba? So, ayun. So as of now, yun yung ginagawa natin, di ba? And we continue to encourage people na namimit natin sa work, di ba? Sa community, sa bahay, even sa park. Minsan kapag dito sa amin kasi sa General Trias, meron kaming People's Park, nakakabukas lang. So, pagka nagigising ako ng maaga, nowadays maaga na ako nagising kasi hindi naman ako nagbo-booking eh. Hindi na ako nagtuturo sa mga ballroom. So, hindi na ako masyado nagpupuyat. So, minsan gising ako ng 6 a.m., tapos 7 or 7:30, pupunta ako sa park. Last time, may nagdadala ako ng mga gospel track, yung gospel track na nakalagay doon yung Gospel of Salvation. And then, bibigay ko lang doon sa mga, kung sino man yung makikita ko doon sa park. Di ba? Yeah. Yun lang. That's the very simple way of sharing the gospel kasi hindi ko pa, wala pa akong relationship na sa mga tao. So, I just give away yung gospel track. And, Mm. di ba, you'll never know kasi if that gospel track ay gagamitin ng Panginoon para mabago yung buhay ng tao na yun. Di ba? Kung sino Amen. man yung tao, kahit di pa natin personal na nakilala. And Mm. then sa work naman, right now I'm teaching pa rin online sa Philippine Dance Sport Federation Academy and one of the educators and also part of the technical team. Amen. Yun lang Wow, sis. praise God. So, no, kasi meron man binigay si Lord sa'yo na task, kumbaga, no? I like what you said dun, yung quiet times is very important. Thank you for reminding me. After this, I'm gonna talk to the Lord. Siyempre, no, yung kasi importante yan eh. Kasi nga, yung relationship mo kay Lord is unending hanggang sa tayo'y makita natin si Lord. And, Sometimes sis, or no? most of the time, we tend to get very busy, di ba? Sa Yeah. work natin or even sa mga gawaing bahay. Mm. Tapos pagdating ng gabi, pagod na tayo, higa na lang tayo, matutulog Yeah. na. Di ba? Sobrang Yeah. pagod. So siguro talagang ang key kasi doon is yung intentionality. Di Yeah. ba? We have to be very intentional pagdating sa bagay na yan. Kasi hindi yan it's not uh, a thing na dapat nating i-ignore. Di ba? Yeah. Mm-hmm. Your eternity is at risk. That's Actually, that true. is the most important thing that we have to do on this earth, di ba? Yung makipag-usap ka sa Panginoon na tinatawag nating Father. Yeah. Meron Ay, tayong direct, pwede na tayong makipag-usap ng direct kay Father God because of the Lord Jesus. So in the amen. name of Jesus, we can request, di ba? We Mm-hmm. can we can pour out our heart to God the Father because of what Jesus did on the cross for us. 'Di ba ang ganda? Amen. Kumbaga, Yeah. napaka-bless natin kasi the most important truth, I know that everybody will agree. Ang daming truth sa buhay natin, pero what is the most important truth in our life? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus mismo.
Because He is the way, the truth, and the life. He is the most important truth na kailangan nating magkaroon sa buhay natin. Amen. Yes. And that is the truth. It is the Lord Jesus Christ, no? How about no, last na lang sis, ano, ang sarap talaga pag ano pag ikwento si Lord and hindi matatapos, Kulang unending yung oras. talaga. Oo. No? Para makatulog ka na din, sis. Ako sa umaga na sa akin, pero matutulog ako ulit. Yeah. Kasi Sunday Okay dito, lang naman, sis. magche-church pa din ako to ano din to worship the Lord, no? And sis, no, yung ano sis, no, baka merong taong nakikinig ngayon, ano yung gospel, no? May anong gospel track, anong sinasabi nito nila, no? So I would like you to ano sis, kung in ano sis, yung what is the gospel of salvation? Paano tayo maliligtas sis? So can you explain? Okay, siguro sis, basahin na lang natin directly from the Bible, no? Yung Sige Gospel of sis, go Salvation. ahead. Sandali sis, hanapin ko yung ano ha. Hmm? Hanapin ko sa Bible yung verse. Okay, so, wait lang. Yung sinabi ni Apostle Paul, hindi ko makita. Sige lang sis. Ayun, Yan. sa 1 Corinthians 15, 1 to 3. Buklatin ko lang yung Bible ko, sis. Sige sis. Nasa New Testament siya. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:1 to 3. Sige mga kapatid, pag meron O kayong Bible yan. dyan, sige, go ahead So, sis. eto babasahin ko na lang mga sis, tsaka dun sa mga nanonood sa atin sa ngayon. So, ang nagsasalita dito si Apostle Paul during the time na nagpipreach siya sa mga taga-Corinthians. So, sabi niya, "Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before." Kasi ibig sabihin ng gospel of salvation is, ibig sabihin ng gospel is good news. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Um, the good news I preached to you before, you welcomed it then, and you still stand firm in it. It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believed something that was never true in the first place. I passed on to you what was most important and what had also been on to me. Christ died for our sins, just as the scriptures said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. He was seen by Peter and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he was seen by James and later by all the apostles. Okay, so sinasabi dito ni Apostle Paul na ang gospel is Christ died for our sins. And he was buried and rose again on the third day, just as the scripture said. And maraming nakakita sa kanya, no? It was not just a rumor, not just a gossip during the time, but it was seen by uh, more than 500 of his followers at one time. Kasi ang hirap mangyari no, no? Yung at one time, 500, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisinungaling yung more than 500 na yon na nakakita sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Di ba? So, to simplify it, mga kapatid, Jesus died for our sins. Yun yung yung very simple na Jesus died for our sins because we cannot die for our sin. Why? Because we cannot save ourselves, di ba? Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Why? Because makasalanan nga tayo eh, di ba? Sabi nga ng Panginoon, di ba? No one is righteous.
Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, di ba? So lahat ay nagkasala. Iba't ibang level nga lang ng pagkakasala, iba't ibang klaseng pagkakasala. Pero lahat ay hindi nakaabot dun sa standard ng Panginoon. So, hindi naman pwedeng magsama ang Holy God at isang makasalanan. So, bale, nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus, siya yung ating naging mediator. Siya yung nagligtas sa atin. So, instead of us dying on the cross, the Lord Jesus died on the cross for us para mabayaran yung penalty ng ating mga kasalanan. Kasi kung hindi ginawa ng Panginoong Hesus yun, nobody can can go to heaven. Lahat tayo isa lang ang pupuntahan natin. Hell, 'di ba? Yun lang kasi walang deserve na pumunta, 'di ba? Only the Lord Jesus yung deserve na siya lang yung talagang holy kasi siya lang yung nabuhay sa mundo na hindi nagkasala. Lahat ng tao kasi nagkasala eh. So, if we will accept Jesus as our Savior, 'di ba? Kung tatanggapin natin yung truth, yung katotohanan na namatay ang Panginoon at nabuhay na mag-uli after 3 days para magkaroon tayo ng eternal life, kung tatanggapin natin yung truth na yon, then we will be saved by God's grace. It's God's grace kasi yung binigay ni Lord eh. Then, hindi pa doon natatapos sis, kailangan din natin siyang maging Panginoon ng buhay natin. So, paano natin gagawin yun? We have to surrender, gaya ng sabi ko kanina, we have to surrender ourselves to the Master. Diba? Otherwise, hindi pwedeng ano lang, Savior mo lang siya, tas hindi mo siya Lord. Diba? Hindi pwede yun eh. Kailangan pag savior mo siya, Lord din siya ng buhay mo. 'Di ba? So lahat nung whatever plans you have in life, of course we have plans, it's natural. Even me, 'di ba? May mga pinaplano tayo. Pero at the end of the day, we always, surrender our plans to the Lord. Lord, is this your will? If this is your will, let your will be done. But if this is not your will, take it away from me, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? If this thing will hinder my relationship with you, then tanggalin mo po ito sa buhay ko kasi hindi ko ito kailangan, 'di ba? Kasi temporary lang naman tong ano eh, tong buhay natin sa earth. Alam mo sis, gusto ko lang i-share yung isa sa mga hope ko. Ito talaga yung verse na to, yung talagang sobrang ang laki ng impact sa buhay ko. Basahin ko lang sis. Go ahead, Kasi sis. ito yung kinakapitan ko kapag yung alam mo yun, kasi hindi naman tayo exempted sa mga troubles eh, or sa mga failures in life. Nagkakamali pa rin tayo. Hindi tayo exempted sa mga problema, di ba? At sa mga trials, di ba? Pero whenever na nangyayari yun sa atin, siguro magandang kapitan natin tong verse na to. Wait lang sisa. On the spot eh, no? Yeah, sige, sis. Hanapin natin. Tapos Tagalogin mo Ayan. din, sis, no? Ayun. Sige sis. So babasahin ko sa English siguro, hanapin mo na rin sa Tagalog. Dito sa John 14, verse 2. Wait lang ha. Ang ginagamit kong version is New Living Translation, no, NLT. Ayan. Basahin ko sis ha. Sige, sis. Napakaganda nitong verse na to. So sabi dito, don't let your hearts An- be troubled. Ang John, nagsasalita ano dito ba yun, ang sis? Panginoon. Sorry, sis. Anong, John ano? 14, John yan, John 14, 14, verse 1 to 2. 1 to 2. 1 to ano na, 1 to 3. Sige, kumpletuhin na natin. Mm-hmm. So, basahin ko ulit. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Sabi ng Panginoong Jesus, no? There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with where I am. Wow. So, kung may Tagalog ka dyan, sis, Yan, sa ay, Tagalog naman, gusto no? mong basahin. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid.
silid. Ayun. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling kung naiyak ako. Sorry nga sis. Kung saan kayo naroroon. I don't know. Wow. Oh, habang binabasa ko mga kapatid, I don't know why I cried. I'm sorry ha. Ooh. This is our hope, sis. This is, ano to eh, pangako to ng Panginoon eh. This is Yes. promise coming from Him, no? Si Lord mismo ang nagsalita nito. And Yes. this is not just for the apostles during that time, but this is for all people who believes in Him, di ba? Yeah. All the believers, all the followers of the Lord Jesus. So, di ba ang ganda, sabi niya, sa bahay ng Ama ay maraming Praise God. tahanan, di ba? May place tayo na inihanda ang Panginoon. Di ba? Kaya, kahit ano pa yung nararanasan dito, natin dito sa earth, no? Especially in our generation where I should, I could say siguro na we are now living in the perilous time kasi Yeah. sobrang nakakagulat yung mga nangyayari sa paligid, no? Nakakagulat at nakakalungkot, 'di ba? Hindi na natin iisa-isahin. Pero ano yung hope natin bilang mga Kristiyano? Mm. Yung pangako ng Panginoon. Kailangan nating kapitan 'to, na these are all temporary. 'Di ba? Merong place na inihanda para sa atin. At sino yung naghanda? Si Lord My mismo Lord. yung naghanda para sa atin, 'di ba? Sa bahay ng Ama. 'Di ba? Siya yung magdadala sa atin doon kasi siya yung ano eh, ating mediator eh, siya yung dahilan kung bakit tayo naki-reconcile sa kay God the Father, 'di ba? Amen. If not because of the holy sacrifice of Jesus on the cross. 'Di ba? Nag-suffer siya, sobrang nag-suffer yung body niya. And yung kanyang holy blood ay binuhos para sa atin. Kung hindi niya ginawa yun, hindi tayo magkakaroon ng place sa heaven, sa bahay ng Ama, di ba? So, ang pangako niya, babalik siya para kunin tayo, Amen. di Amen. ba? Para kung saan man siya nandoon, nandun din tayo. Di ba? So, Amen. ibig sabihin, hindi pababayaan ni Lord na tayo ay makaranas ng wrath, di ba? Yeah. Yung coming wrath na yung Yes. nakasaad sa Book of Revelation. So mahabang ano yun eh, mahabang topic yun. But Yeah. all we know, di ba, ang gusto lang nating iparating sa lahat ng mga nakikinig, if you are experiencing suffering in your life, di Mhm. ba, kung ano man yung mga naranasan dito, whether in your work, in your family, in your relationship, human relationships, di ba? Yan ang hirap niyan, di ba? Lalo na pag Yeah. magka-problema ka sa human relationships. Yan yung mahirap minsan dalhin, no, sa dibdib kapag ka hindi mo kilala si Lord. Sobrang bigat. Kaya nga sabi ni Lord, come to me, all of you who are heavily laden, and I will Give you give you rest. a rest, di ba? Learn with me, for I am meek and lowly. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. So, Yeah. kailangan nating matuto na isurrender lahat sa Panginoon. Whatever it is na dala-dala natin sa buhay natin. Di ba? Amen. Happy or sad, we have to surrender everything to Him. So sabi ni Lord, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. So if you are in Christ, everything that you will do in your life, every decision that you will make will be for God's glory. So we better be aware dun sa mga decision making natin sa mga iniisip, di ba? And don't forget na hold on to God's promise. Kaya nga itong verse na to, sis, Yes. napaka-importante nito para sa akin kasi binabalik-balikan ko to eh. And ini-imagine ko kung gaano kaganda yung inihandang place ng Panginoon para sa atin, di ba? Amen. Imagine the creator of everything, our creator, is preparing a place for us. So, kung makita mo yung mga structure dito sa mundo, di ba? Kahit gaano pa kaganda yan, may mas gaganda pa ba doon sa inihanda ng Panginoon para sa atin?
Amen, amen. Praise God, no? Yun, na-sanctify ako. Yun yung sanctification. Na, na ano nyo, no, na ano nyo mga kapatid, na ano nyo, tawag doon, na kita nyo. Hindi ko na, hindi- wala, wala man akong iniisip eh. Wala man akong iniisip. But when I read that, that is a powerful, that sanctify us. At totoo yan kasi si Jesus ang nagsalita niyan, di ba? Di ba? Yun yung tawag na sanctification, nasa puso ko. Thank you for that, Sis Fede, no? Di ba? And it's God Praise the talking, Lord. it's God talking to us. So, thank you, sis, for that, Mm. wonderful testimony of your life kasi alam ko, naniniwala din ako your commitment to the Lord. You love the Lord. That's why I also have my impact to my life then because thank you for your for helping me to grow in Christ and thank you. I praise God sa buhay mo because you are my Praise the Lord, sis. be group leader also sa Bible study. Kasi napaka-importante po mga kapatid, last na lang, no, ang spiritual family, no? Maganda yung meron kang sa spiritual family kasi nasabi nga dito no sa ating mga pastors no kabanggitin ko po kasi nasa po ako sa CCF Christ Commission Fellowship. Meron po din sa Cebu. No, praise God. No man is an island. Yun no, ang sa amin mga kapatid, no believer, no follower of Christ na mag-isa lang. Meron tayong help. Yun ang tawag na fellowship niya nga, yung group Bible study. Napaka-importante yon. Mga kapatid, kung meron kayong gusto nyo, mag-message kayo sa akin or sa akin, huwag kayong mahiya. I will accept sa friends or kung kasi public to mga kapatid, kung kayo'y nakikinig, i-accept ko kayo and message me directly or kay Sispe, kung kakilala kayo, Sispe, message din kayo. We don't judge you, we love you kasi we care about you. Uh, sabay tayo na kasi may tirahan tayo na ni prepare ni Lord Jesus at narinig nyo yan at you can also read it for yourself. Okay, mga kapatid. Thank you, Sis Fe, for this wonderful, parang nag-fellowship na din tayo dito no, sa ating online live stream. Sis Fe, can you kindly closing prayer sis sa ating ang mga nakakikinig ngayon or sa makikinig pa kasi gabi na dyan siguro yung iba natutulog na for work tomorrow. Closing prayer tayo before tayo with the end of this sis. Thank you sis. I love you. Praise Yes, God. sis. Love you too, sis. So, bago tayo mag-closing prayer, sis, gusto ko lang sabihin sa'yo na I really praise God sa buhay mo, sis. I praise God na binibigyan ka ni Lord ng courage, binibigyan ka ng boldness, and yung wisdom to share the gospel online, no? Di ba? Bihira kasing gumagawa nito, yung online ministry na we do not, do this alone, di ba? So, hindi natin to kayang gawin mag-isa sa sarili nating effort. But, um, God is the one giving us wisdom, di ba? And the strength and yung courage to do this, di ba? Praise God. So, ang importante, it's all about Jesus. It's not about us. So, if kumbaga, hindi man, like kagaya mo, hindi ka sanay magsalita masyado ng Tagalog, Tagalog but nga. still, you're trying Nasasanay your ako. best, I Praise can God. see, no? Di ba? Thank you Lord. So, Yeah. yeah, gusto ko lang i-share sa mga viewers natin na nang una kong makasama si Sis Jen, talagang hirap siya mag-Tagalog sa, sa Bible study namin. But ngayon, sis, ang laki ng improvement sa Tagalog mo, Hallelujah. di ba? Praise the Lord. Di ba? Praise the Lord, di ba? Talagang iba talaga pagka-intentional ka sa lahat ng sa ginagawa mo, especially if you're intentional in serving the Lord, di ba? And so, yun nga, gusto nating imbitahin yung mga nakikinig, gaya ng sabi ni Sis Jen, meron tayong ongoing Bible study every week, 3 times a week. You can join in any of those days, Monday, Tuesday, or Thursday. Siguro you can just message me or Sis Jen and i-add na lang kayo dun sa GC po. And we welcome everybody kahit na ano pang faith meron kayo, just come as you are kasi ang gusto naman ni Lord, lumapit lang tayo sa Kanya ng kung ano lang, di ba?
kumbaga, as we are, hindi natin kailangang pilitin na baguhin in an instant yung sarili natin, di ba? Kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon dahil hindi natin kayang baguhin yung sarili natin eh. Di ba? Dahil humihingi tayo ng mercy sa Kanya at ng awa. Di ba? Hindi naman kailangan, hindi magbabago muna ako bago ako lumapit kay Lord. Hindi, si Lord ang magbibigay ng ng ways para mabago tayo. All we have to do is to come to Him, di ba? Open our hearts so that ma-encounter natin ang Panginoon. So siguro, bigyan natin ng chance yung mga sarili natin na mag-focus din, di ba? Huwag lang sa mga material things or sa work, but more importantly, yung spiritual journey natin because we are not just flesh and blood, but we also have soul and spirit, di ba? Meron tayong tatlong element as human, body, soul, and spirit. And we all know na we take care of our physical body most of the time kasi ito yung nakikita natin sa salamin eh. But what about our spirit and soul, di ba? Which is far more important than our body. Ayun, sige mga kapatid. So, Amen, amen. Praise the Lord. doon po sa mga nakikinig, if you want to accept Jesus as your Lord and Savior, sana sumabay po kayo dito sa panalangin na to. Lord Jesus, thank you so much sa gabing ito na kami ay nagkaroon ng pagkakataong makapakinig ng iyong mga salita. Lord, I acknowledge you as my Savior and I want to make you as Lord of my life, Panginoon. I repent of all my sins, Lord. Lahat po ng mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, aware or unaware, Panginoon. Mga kasalanan po na nakapagdulot po ng hindi maganda sa aking buhay, Panginoon. At hindi po pleasing sa iyo, Lord. Lahat po ng yan ay sinusurrender ko sa iyo, Panginoon. Please forgive me of all my sins, Lord. And make me a brand new person, Panginoon. Give me a new heart. Be Savior and Lord of my life, Panginoon. I now surrender my life to you. And Lord, I pray that you help me to continue to grow in your love and in your word, Panginoon. And para naman po sa lahat ng mga kumikilala na sa Panginoong Yesus, tayo po ay manalangin ng sabay-sabay. Father God Almighty, maraming salamat po muli. And we praise you, Lord, for your word, for your faithfulness, for your kindness, Panginoon. You are sovereign, Lord. You are the author of life. Ikaw po ang may gawa ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat, Lord. And you gave us this great privilege of becoming your children, Panginoon. Now we can call you Father, Lord, because of the holy sacrifice of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Father, for giving your Son to us, Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus, for dying on the cross for us, Lord. Thank you for the suffering, Lord. Thank you for giving us eternal life, Panginoon. And thank you for the Holy Spirit, for the conviction, Panginoon. Thank you for reminding us, Panginoon, ng lahat ng mga itinuro ng Panginoong Jesus sa amin, Lord. And we ask, Lord, that may you please continue to sanctify us, give us spiritual strength, give us wisdom, Lord, so that we can apply everything na natutunan namin sa araw-araw, Panginoon. Lord, we don't know how to speak. We don't know what to do, Lord. But we believe, Lord, that everything comes from you, Panginoon. Our strength, our life, our wisdom comes from you, Lord.
And apart from you, wala po kaming kayang gawin, Panginoon. So we surrender everything to you, Lord. And may you please continue to teach us, Panginoon, to guide us, to lead us in everything that we do. We praise you, Lord, and your word is true, Panginoon. Sanctify us, Lord, through thy truth, Lord. And may you please help us, Lord, to reach more people, Panginoon. Help us to spread your love. Help us to share the gospel, Panginoon, sa lahat po ng tao, Panginoon, na ibibigay mo po sa amin. We know, Lord, that meron kang binigay na tasks sa bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon. At alam mo po ang puso ng bawat isa sa amin. So, Lord, hawakan mo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin. We pray that mag-manifest po sa buhay ng bawat isa ang iyong mga salita. Help us, Lord, na mag-bear ng fruits of the Holy Spirit. Yung love na na-encounter namin from you. Help us to share it to others, Panginoon. We bring you honor, glory, and praises. All adoration belongs to you. And we pray all of this in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen and amen. Thank you, sis, for that wonderful, beautiful prayer and for your life too, sis. Thank you. Sige, sis. Nung tayo magkita-kita tayo sa sa susunod na naman and then another interview for ask natin kay Lord kung ano ba yung anuhin natin sa susunod. So, ayan. Nag-stop na ako, Thank you, sis. sis. Thank you, sis. Sinap ko na sa yung natin. Ayan.